Ang tanong ng pastor, kasama ba yung langit o suplanan mo? Hindi na sumagot yung bata. Yung part mo. Kailan natin bibitbitin yung ating cross? Ang panahon masyadong mabilis. Ang buhay hindi natin kontrolado. Ang sitwasyon pagulo ng pagulo. Kailan ka magko-commit? Pastor, ako naman talaga may puso ako para sa paglilingkod. Kaya lang, pabayaan niyo muna mag-retire ako sa aking trabaho. Kailan ko magre-retire? Age 60. Kung meron ka ng high blood, rheuma, at saka diabetes. Hindi naman o. Maplano ko lang ako. Mabayaran ko lang yung bahay ko na inuhulugan ko. Ay ilang years to pay ba? 30. Hindi naman ho. Maplano ko lang ako. Kapagtapos ko lang si Bunso. Ano bang kurso ang gusto tapusin? Medicine ko. Ilang taon na? 3 buwan. Nabasa ko doon sa Matthew 24 o yung tinatawag na Olivet Discourse na si Lord Jesus naglalakad sa Herod Temple. During that time, he is a national pride, sinakalagay. Sabi nga ng mga disciple na kasama, Bossy, nakita mo ba yan? Nakalagay no? Pero sabi ni Lord Jesus, darating ang panahon, mayroong batong malalakiling kapatong sa kapwa-bato. At that night, the disciple hindi makatulog. They were tossing in their sleep. That's why they decided na sumunod kay Lord Jesus doon sa Mount of Olives. Nagpe-pray siya roon. At tinanong nila, Bossing, ano ba yung sign ng time na babalik ka na? Nasabi niya, lalabas ang mga false prophet, okay, lilindol, hindi naman mo bahay, hindi naman mo pagbabiyo ang sabi, lindol. At nagkakalawan mga tigmaan. Tapos na yung lindol sa Nepal, tapos na yung sa Japan, last week in Malaysia, yung ating share, iniintay na natin. Yung digmaan, dati, nababasa lang natin sa comics. Ngayon, naandyan na, pinagkahandaan na rin natin. Kailan ka magko-commit? Meron akong suggestion. Kung nakikita niyo pa rin, si Kuya Ruth dito, na nagre-remind sa atin na hindi natin hawak ang buhay natin, ang suggestion ko, why not tonight? Why not tonight? Kung ganoon din ang desisyon nyo, na kung ano man ang assignment nyo o sa malaking plano ni God na yun, at you decided na you will start doing it tonight, then I would like to pray for you. Sige po, tumayo po tayo. Hindi ko naman patataasin ang inyong mga kamay, pero God is looking in your heart. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga habang panahon na enjoy po namin ang buhay ng aming Kuya Ramon. Marami po kaming naranasan kasama siya. Marami kaming natutunan at nabiyaya dahil po sa buhay niya. At Panginoon, sa pagkakataon to ay nilalapit po namin yung mga mahal niya sa buhay. Dalangin po namin at comfort mo. Ito yung best time na maging malapit ka sa kanila. Ito yung best time, Panginoon, na makita mo na mahal mo sila. At sila po, Panginoon, ay makita nila yung positive side na si Kuya mo ngayon ay nandoon sa piling mo na ang greatest healer ay death. At Lord, ipapasalamat po kami at nagkaroon kami ng magkakataon na ma-remind po ang bawat kapatilan na nandito na kami po ay hindi nandito sa lupa para i-enjoy lang ang buhay. Kami ay nag-e-exist dito kasi meron kami quantum leap,
meron kaming life mission, meron kaming life's purpose, at meron kaming cross to carry. Nawa ng Panginoon, maging priority po natin yon. At sa anumang panahon na ikaw ay magbabalik dito, nawa ng Panginoon, i-welcome mo po kami at masasabi mo sa bawat isa na you good and faithful servant entered down to the joy of the Lord. Lord, kilusin mo po ang bawat puso po namin. Bigyan mo po kami ng burden na maging sensitive sa mga current issues ng aming panahon. Puruin mo kami ng pag-ibig, ng kapayapaan at ng pag-asa at ng forgiving spirit. At higit sa lahat, kami po ay nagbibigay sa iyo ng isang napakalapad na space kung saan may kalayaan ka para kumilos sa aming buhay. Ginagawa namin ito, Lord, dahil mahal ka namin. The Lord ang aming dalangin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Baka po ang bawat isa. Makakarinig po tayo ng isang testimony na ito po ay kasama ni Kuya Mon nung siya ay nasa Manila Bulletin pa. Marinig po natin ang kanyang pagkilala kay Kuya Mon noon. At pakinggan po natin mula kay Mr. Roddy Liwana. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pasensya na ako kayo, hindi ako magsalita sa ganitong malaking pagtitipon. Sanay lang ako sa mga litrato, pero hindi ako sanay magsalita. Ako si Roddy Liwanag, retired chief photographer ng Manila Bulletin. At sa sandaling ko naman naging photo editor din ko ako, kare-retire ko lang noong May 1. Ito lang po. Tulad niya po nung pangyayari. Ang totoo, nakita kami ng anak niya, sira na sa SM, Bacoor. Rani, ano ba yung mga 2 months ko yun? 2 months ago. Medyo may problema ko sa opisina ng sabi ko. Bigay mo sa akin yung telephone ni tatay mo. Pupuntahan ko. So, ang dami naman ng trabaho ko. Hanggang makita na kasi ako. Nalaman naman nila mo yung telepono ko. Tuwag-tuwag si Ramon. Siyempre, dahil na akong kasama. Alam, nadalaman ko siya, hindi ko naman yung sitwasyon eh. Ang alam ko lang, hindi ko mahinga sa Ramon. Since nung kasama ko siya sa bulletin, may diabetes na yun eh. Kaya mag-test pa rin sa pagkain. Yung iba kumalat ang kumain ng maalat. Yung pala siya din. Si Ramon sa lahat ng mga piloto ko sa bulletin, siya yung tao na hindi ka mukha ng mga... Kasi pumasok ka sa Manila Bulletin, 80 years old. Si Ramon, mas may edad sa akin, medyo malayo-layo. Pero Ramon din ang tawag ko, okay na sa kanya. Pero parang tatay ko siya. Pero okay na tawagin mo, Ramon. Kasi madaling sabihin. Kasi lahat ng ilas namin sa opisina, pag sinabi ko, ang dami na yung sasakyan, tataputan pala sila, tataputan pala. Si Ramon ay isa sa mga the best. Kasi pag sinabi ko mo, lalakad tayo ng kailangan, alas 6 ng umaga, lalakad tayo. Sa alas 4, susundo na ako sa bahay, kinakatok ako. Doon pa kami sa Quezon City nakitira. Bagong kapapakasawa ko na siguro mga 8 months. Pati yung mga anak ko, yung panganay, talagang malapit din sa kanya dahil 2000, bawal na sa opisina yung sakay ng sasakyan kamag-anak ko na o kamag-anak kong talagang legitimate na taga-bulletin. Pero sila sa sobrang pagpumahal sa akin, pati anak ko, puro yung anak ko, baka maliit, sabi gano'n isabay mo na. Minsan yung anak ko na lang sa kanya lang ko sir, okay pa rin sa kanya, wala kami sumbungan. Kasi kami, talagang iba yung namin, iba yung samahan namin. Kaya isa siya sa mga iba ito si Ramon Hindi mo mapipilis yan minsan mas lumit dito Pagka sinabi niya, ayaw niya Pero walang ginagawa sa Ramon ako nakikita pagka libreng oras ng Ramon.
Kunyari, may press con sa taas. Si Ramon lang yung ayaw sumunod sa taas para kahit tayo. Ay, ano to, may libre naman gano'n. Dito na lang ako. Lagi siyang gano'n. Babasa ng Biblia. Yan ang hawak na Ramon. Pag hindi Biblia, susukin sa lamin diaro. Pag inip, Biblia ulit. Sabi ko, mababa pa yung pagsasama natin. Sabi ko, gano'n. Minsan sasama ka lang kung pagkano ko na lakad mo yung kain ng Diyos. Papalitan siya. Ayaw pa rin niya, pero napilit ko rin. Kasi sa opisina minsan, yung may ibang kasama niya, masabi niya out of town kami, may lakad ng presko, nag-uuna niyo pag ako pasahero. Kasi alam nila, pagka sa akin ang pinoko, pare-pareho kami. Kung anong kakainin ko, kakainin nila. Kaya, ang nangyayari, pati ito ni Sir Ramon, pagkakas na kain na, hanggat wala ako, hindi rin siya kakain. Ibang ipinugani na naman sa mga ibang piloto, hindi ka makaliban, pinagpagunahan pa. Si Ramon ano rin to, may paninindigan. Kasi nung araw, ang union namin nung araw, talagang para kami magkakapatid. Si Ramon pinaglalaban niya kung ano yung tama. Kaya, ewan ko. Kasi, sabi nga ni Ramon, sabi ng mga anak, Kuya Uli, tatawagan ka sa amin, kaya nahihiya ako sa ito, nahihiya. Nagkarada na siya ako, parang ako na alis mo ang kapit ko. Hindi ko patuloy na kausap na buhay. Tuwang-tuwa pa naman ako kung nakita ko sa rano, nakikita na gano'n. Kasi talagang kahit ang lapit nitong kawin, ang luta ko naman sa araw-araw, kung dati kong taga-Andre, nalipat ako ng medyo muting, tapat ng SM ng Bacoor. Nabuta ko talaga, Maynila yan, araw-araw, simula mo niliwanag, hanggang madilim. Yun lang ang luta ko. Kawit hindi ako makasinigyan dito, talagang iba kasi trabaho pagka nasa diaryo ko. Kaya sabi ko, malungkot naman sa opisina, yung nagkatang si Ramon, kaya lang, wala naman kami magagawa. Talagang pagka, either kasi, ano mga 20 years or 60 years old ka, retired ka na eh. Buti nga ako, tumagal ako ng 33 years. Supposed to be 20 years na. Kaya nag-retire ako 51 years old. Eh, si Ramon talagang mahal ko yan kasi parang tatay ko na, nakapatid ko. Pero Ramon pa rin ang tao ko, okay lang sa kanya. Kaya marami siyang pag napapag-usapan namin, sekreto, okay din. Hindi na nga minsan nasasabi sa pamilya, nasasabi sa kanya. Pag may problema, dali lang yan, gano'n. Makakaraos ko. Pero wala. Sa kaya nung pagkasabi talaga sa akin nila na hindi ko nakakita rin gano'n. Ako na rin ang opisina ko natin. Hindi sa akin yung numero. Tawag ko sila ng ito, members namin. Ewan ko kung tayo mga dating kasama namin sa akin. Sana makuha na sila. Makuha na namin sila. Kaya alam mo dami masasabi kay Ramon. Si Ramon na mabuting tao. Ako, marami siyang naibahagi sa akin. Pero siyempre, yung pagpapasa ng Biblia, pag hindi niya ako mapilit kasi nakita niyo yung gagawin ko. Sinasabihan niya ako. Pero sila mag-asawa, mabait sa akin yun. Kahit may coverage ako rin ng Independence Day, sa akin na parang tutulog. Wala akong talaga pera mo. Sana
pinupuntahan na ayos. Nagdadasal ko siya. Ayaw lahat. Salamat po. Pasensya na po kayo. Hindi ako call ng salita. Hindi ko lang yung aking experience sa akin. Salamat po. Kasama ni Kuya Mon sa Kahak Barangay Council at siya din po dating barangay chairman. At makarami po tayo kay Mr. Kunyaming Bayo. Ako ay si Benjamin Balyar, dati natin kapitan dito ng mahababang panahon. At nais ko lang palang si Ramon at saka ako ay magpisang buo. Ang aking ama ay ang aking ina at ang kanyang ama ay ang kapatid. Kaya po sa simula ng kami maliit hanggang sa lumaki at aral, halos kami ay magkasama. Natatandaan ko nung kami siguro bago pumasok, meron na rin kinder ng araw. Magkasabay kami niya hanggang sa elementary, sa high school, at sa kolehiyo. Sabay rin kami sa Mapua. Siya ay gumawa ng architecture at ako naman po ay engineering. So, pagkatapos po na yun, ay nagkaroon na kami ng kanya-kanya, nagkaroon na silang pamilya, at ako naman ay gano'n din, nagtrabaho, hanggang sa mag-retiro siya, at ako ay nag-retiro rin. Si Ramon ay tawag dito siya ginawag ng paglilingkod sa Diyos. At ako po naman ay ginawag ng tungkulin sa paglilingkod naman sa bayan. Yun po, sa barangay. So, ako'y nalulungkot lamang sapagkat sa halos haba ng panahon na kami ay laging magkasabay. Sa pagkakataon nito ay hindi kami nagkasabay. At hindi ko naman talaga arok ang loobin ng Panginoon sapagkat maaaring meron siyang dahilan. Ang sabi ko nga, siguro niloob na rin dahil nakita ko rin ang sobrang panghirap sa kanyang dinadanas na karamdaman. Kaya ako ay sabi ko nga, siguro mabuti na rin at hindi na masyadong nahihirapan ang aking pisan. Ngayon, ang akin namang natatandaan sa aking pisan, simula pa nga nung kami maliliit, ay talagang nakita ko nga ng dedikasyon. Siguro, dedikasyon sa trabaho, dedikasyon sa pagganap sa mga tungkulin na pamahagan. Natatandaan ko rin na nung kaming maliit, pareho kaming mahilig mag-drawing. Yung bang magkukopya kami at magpataligsahan kaming dalawa sa pag-drawing. At kaming dalawa ang malimit nagkakapaligsahan dyan. Minsan na mas maganda ang nagagawa niya, sabi ng aming teacher, minsan naman ay ako. So doon pa lamang sa mga panahon na yun, ay talagang alam ko na basta ginusto niya, ay talagang pipilitin niya. Hanggang sa dumating na itong panahon na kami parehong retirado na at siya naglingkod na nga sa Panginoon, namalas ko rin na talagang sobrang yung dedikasyon sa kanyang bukasyon. At yan ay hindi naman kaila dito sa ating barangay. Talagang sobra dedikasyon at panalig. Kaya nga noong sa huling mga termino ng aking pamamalakad sa barangay, ay talagang
pinilit ko rin siya at sinabi ko na, Mon, baka pwedeng ako ay tulungan mo sapagkat medyo kung bakit ito pang huling administrasyon ako medyo nahihirapan. At sabi ko, gusto ko na tayo makapaglingkod ng maganda at lalo na ito huling kong administrasyon. So siya po ay inalo ko na maging isang lupon, tagapamayapa ng katarungang pambarangay dito sa amin. At siya naman ay hindi ka nagsasalita at talagang siguro gusto niya rin ako matulungan. Nagkasama po kami dito. At siguro sa loob ng 3 taon namin pagsasama, lalo ko pong nakita talagang dedikasyon at ang kanyang talagang paggustuhan na mapaayos din ang takbo sa barangay. Kaya talagang umangako sa tuwing alam niyo po ang isang katarungan pambarangay na lupong tagapamayapa dahil sa nakita ko ang kanyang talagang trabaho, siya po ay ginawa kong punong lupon. Ibig sabihin, sa 5 lupon, siya po ang pinakaparang executive judge mula sa korte. At yun na po ay talagang may pagmamalik ko na nagampanan niya ng ayos. Masipag po, sa tuwing mayroong mga problema sa barangay, halos lagi na lang siya ang umaharap, hindi kung ako po ay wala. At nung malaw-law dahil ang barangay chairman ay marami rin naaskaso, halos siya na ang umahawak ng aking trabaho bilang pag-aayos ng mga may problema sa barangay. Alam naman dito sa barangay, lahat na tamang klase ng problema, away ng mag-asawa, away ng girlfriend, boyfriend, diba? Talagang lahat na, mas mahirap ba at trabaho kasi sa mayor, sa governor. Kami minsan, tatawagin doon sa Sunset Meadow. May nag-aaway ng mag-asawa, alas 4 ng umaga. Pupuntahan ako rin naman, dahil sa halos may hawak ng lugar na yun, na purok. Pupunta kami doon. Merong araw na 5 ang kaso namin hawakan. Magmula alas 7, naabot na kami ng alas 12 para lang pagkasunduin yan. Yan po ang trabaho ng isang lupong tagapamayapa. At sa loob na po ng ganyang panahon, talaga po nakita ko ang sobrang dedikasyon sa trabaho. Kaya yan po talaga ang aking hinahanap sa aking misa. At sana ay siguro maaaring ako'y nakatao na lang si Vincent sa akin, pero magkikita talaga tayo at magkakaroon tayo ng reunion.